given the extent of the investigation being done by government right now, marami tayong mga nahuhuli at marami pa tayong mahuhuli sa mga susunod na araw. So abagan po yan ng ating mga kababayan. Mas maraming mga pag-aresto sa mga pinaghihinalaang espiya sa Pilipinas. Asahan ayon sa National Security Council. May mga certification naman itong tatlong ehensya na wala silang nakikitang hindi maganda at walang negative reports from these three agencies. Pagbibigay ng Filipino citizenship sa Chinese businessman na si Lee Duan Wang sumailalim sa masusing investigasyon ayon kay Senador Sherwin Gatchalian. Ang issue kasi dyan ay kung sakali mapopospone ng Bangsamoro parliamentary election, mag-o-open ba muli tayo ng filing ng certificates of candidacy? Malacanang kinumpirma na sinertipikahan bilang urgent bill ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapaliban sa Bangsamoro parliamentary elections. Panibagong COC filing, inaasahang isasagawa ng COMELEC kapag naisapinal na ang petsa ng halalan. Kung hindi nyo nalalaman yan, napabaya kayo yan. Kung every weekend pala may ganyan, kasi hindi mo alam, sa area mo of operations, there's something wrong with your management, no? Land Transportation Office officials na nakakasakop sa Marilake, posibleng magkaroon ng pananagutan sa pagkamatay ng motovlogger. Bentahan ng karne ng baboy, matumal bunsod ng mataas na presyo. Paglalagay ng maximum suggested retail price, pinag-aaralan ng Department of Agriculture. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinusolusyonan ng pamahalaan ang mga problema sa trabaho, partikular ang patuloy na pagsasanay ng mga manggagawa. Ayon naman sa Labor Department, nagbigay na rin ng direktiba ang Pangulo sa mga ahensya ukol sa mga mawawalan ng trabaho ng mga Pilipino dahil sa mass deportation sa Estados Unidos. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kaya ito medyo pilot project ito. Kung maganda ang maging resulta, ang plano talaga namin ay gagawa kami ng ganito ng isang ganito bawat buwan para mapuntahan at hindi lamang dito sa Maynila kung hindi sa iba't ibang lugar din. Buwan ng Job Fair, ito ang plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buong bansa. Ito ang inihayag ng Pangulo na bumisita sa Job Fair ng Labor Department sa Pasay City kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy na tututukan ng kanyang administrasyon ang mga issue sa trabaho. Kabilang narito ang pagtitiyak na ang mga aplikante ay magiging handa sa kanilang mga kakaharaping mga trabaho. Ngayon, kasi nagbabago po ang labor market, hindi na kagaya ng dati. At iba na ang pangangailangan ng mga negosyo, ng mga korporasyon. Ibang klase ng mga workers ang kanilang hinahanap. Kaya't naging mahalaga yung tinatawag po na reskilling na binibigyan po natin ng bagong kakayahan o upskilling, pinapagaling pa natin doon sa kanilang ginagawa na. Kabilang sina Jenny at Mark sa naghahanap ng trabaho sa Job Fair. Ayon sa kanila, pangunahing tinitignan rin nila kung gaano kabigat ang trabaho na maaari nilang pasukin. Hindi naman po sa sweldo, lang po, yung magaan lang po. Tapos ang at least po may kita po kami, hindi po nakatambay lang. Ang tambay lang po kasi nakakapagod tumambay sa bahay. Hindi naman ako bumabasa sa sweldo, bumabasa ako sa mga ginagawa ba. Ayon kay Pangulong Marcos, pinalakas ng pamahalaan ang mga programa nito upang muling sanayin sa kanilang mga skills ang mga manggagawa. Samantala, ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, nagbigay na rin ng direktiba si Pangulong Marcos ukol sa mga Pilipinong maaaring mawalan ng trabaho dahil sa mas mahigpit na immigration policies sa Estados Unidos. Ang DMW, specifically ang OWA, meron silang reintegration program, no? At meron silang nakalaan na budget diyan.
yan ang pangunahin siguro na tututok. Pero ang Department of Labor and Employment, batay sa tagubilin ng ating Pangulo, aalalay, susuporta para makatulong doon sa mga posible na ma-deport o bumalik dito. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinabibilisan na ng liderato ng Kamara ang pagtalakay sa isang legislated salary increase para sa minimum wage earners. Ilang panukala ang nakabinbin sa Kamara sa layuning taasan ng sweldo ng mga manggagawa. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Yan naman ay welcome development sa atin, positive development mula po sa atin. Ang kainaman po ay merong pagtaas na magaganap. Nagbigay na ng direktiba si House Speaker Martin Romualdez na bilisan ang deliberasyon sa panukalang wage hike. Ito ay matapos na makipagpulong ang liderato ng Kamara sa labor leaders at groups gabi ng Martes, January 28. Pagtitiyak ni Speaker Romualdez, inaasikaso ng Kamara ang pagbuo ng isang panukalang taas sahod na magbibigay katiyakan na susuportahan ng pamahalaan ang mga negosyo, partikular na ang micro, small, medium enterprises sa transition period. Giit pa ni Speaker Romualdez, ang lumalabas na konsensus sa Kamara baka kayang dagdagan ng 200 pesos bawat araw ang minimum wage. For the workers, for the people. Well, thank you. Thank you, Mr. Speaker. Let's do it. Welcome development naman ito para kay House Assistant Minority Leader Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas, isa ang kongresista sa nagsusulong ng panukalang 750 pesos across the board increase sa sahod ng mga empleyado sa pribadong sektor. Ang panukala ng Makabayan Block Solon, isa sa ilang wage hike legislation na nakabinbin sa House Committee on Labor and Employment. Nakatakdang dinggin ang issue ng House Panel araw ng Huwebes, January 30. Positibo rin ang pananaw ni Representative Brosas na makapapasa ang panukala bago pa magtapos ang sesyon ng Kongreso. Kayang ihabol yan within 19th Congress na maipasa sa tingin ko, And kaya din yan kung mabilis din ang bycam niya sa Senate. Kung hindi masyadong marami yung pagtatalunan, kayang maipasa within the 19th Congress. I think so. Sa Senado, naipasa na ang 100 peso wage hike bill noon pang February 2024. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Asahan ng mas marami pang pag-aresto sa mga espiya sa Pilipinas sa mga susunod na araw. Ito ang pahayag ng National Security Council sa gitna ng ginagawang investigasyon sa mga naglilitawang mga espiya umano na nagmamanman sa mga mahahalagang pasilidad sa bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanade. Given the extent of the investigation being done by government right now, marami tayong mga nahuhuli at marami pa tayong mahuhuli sa mga susunod na araw. So abagan po yan ng ating mga kababayan. Hindi lamang ang mga Chinese national na nahuli noong January 7 at noong nakaraang taon ang mga dayuhang nag-espiya sa bansa. Ayon kay National Security Council at National Task Force West Philippine Sea spokesperson Jonathan Malaya, marami pa silang natuklasan base sa mga ebidensyang nakuha sa mga dayuhan. Kasunod ito ng pagkakahuli sa 2 dayuhan sa Palawan na kumukuha ng mga larawan at video ng barko ng Philippine Coast Guard na nagpakilalang mga turista. Kasi nga, tinitingnan natin yung mga nakuha natin kasi nakakalap tayo ng madaming ebidensya. Nakuha natin yung cellphone nila, nakuha natin yung mga equipment nila at tumalabas doon na grupo nga sila. So, ayokong pangunahan yung resulta ng investigasyon kasi it's ongoing right now. Inaalam na rin nila kung mayroong ugnayan ang mga ito sa mga naunang nahuli ng pamahalaan. Sabi ng NSC, may matibay silang kaso na suportado ng mga ebidensya. Taliwas sa pahayag ng China na pawang akusasyon lamang ang ginagawa ng Pilipinas laban sa mga mamamayan nito. Kaya kinakalungkot natin yung sinabi ng Chinese Embassy at ng Chinese Foreign Ministry na lahat lang daw ito ay baseless accusations, lahat daw ito ay walang katuturan at paninira lamang. Hindi po, Hindi po ito parang i-report sa amin kahapon tapos ngayon nag-aresto na kami. Hindi po. This was a case build up. Hindi naman po tanga ang ating kapamahalaan.
Karamihan sa mga nahuli ay bunga ng sumbong ng ating mga kababayan. Kaya malaki ang pasasalamat nito sa pakikipagtulungan ng publiko. Apela ng NSC sa publiko, agad i-report sa mga otoridad ang mga kahina-hinalang kilos, lalo na ng mga dayuhan, para agad makaaksyon ang kinauukulan. Mula pa nung submersible drone hanggang dito sa Palawan incident, karamihan dyan dahil yung mga kababayan natin, naging aware sila, no? At nakita nila na meron pala silang tungkulin na kailangan gawin para sa ating bansa. So sila na mismo yung nagtuturo sa amin kasi nakikita nila yung mga kahina-hinalang mga galaw, no? Na mga ginagawa nitong mga to. Sabi naman ng AFP, hindi ito dapat baliwalain kahit pa ang puna ng ilan ay maaari namang mabili sa online ang mga nakumpiskang mga gamit sa mga dayuhan. Ang tinitingnan dito ang laman ng kanilang gamit at saan nila ito ginagamit. What I'd like to point out here is para sa ating mga kababayan na huwag i-downplay ito. Kasi some are saying na hindi naman high-tech itong equipment na to and ano. But what matters is the data that is being taken and how it's gonna be used. Para kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, napapanahon na para baguhin ang batas ng Pilipinas na may kinalaman sa national security, gaya ng pang-espiya at pagtataksil sa bansa, upang maparusahan maging ang mga Pilipinong kasabwat o tumutulong sa mga espiya. Yes, I think we need to update our criminal laws. For example, under existing law, under the revised penal code, treason can be committed only during wartime. So, a Filipino who does this help the Chinese gather information vital for our national security cannot be prosecuted for treason. So, we have to change our laws because iba na ngayon, no? Ayon kay Carpio, Commonwealth Act 616 pa ang ginagamit nating batas. Kaugnay nito na noon pang 1941 ginawa, isang batas na napakatanda na. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang mga nasugatan sa aksidente sa Minalin, Pampanga. Tumulong din ng UNTV na madala sa ospital ang isang estudyante sa Zamboanga City dahil sa medical condition nito. Ito ang balita ni Leslie Widem. Pabalik na ng rescue base ang UNTV News and Rescue Team na galing maghatid ng pasyente sa ospital. Nang madaanan ng isang kotse na nasa gitna ng kalsada na wasak ang harapang bahagi sa Minalin, Pampanga, mag-aalauna ng madaling araw, January 27. Ayon sa pulisya, 4 na magpapamilya ang sakay ng kotse at pauwi na galing sa binisitang kamag-anak nang bumangga ito sa concrete barrier. Nilapatan ng pangunang lunas ng rescue team ang 2 sa mga biktima. Isang 17 anyos na dalagita nang nagtamo ng sugat at gasgas sa kaliwang bahagi ng dibdib at leeg at paninigas sa kanang hita. At ang nanay nito na si Raquel Aguas, 45 years old, na nagtamo ng gasgas sa leeg at pananakit ng dibdib nito. Matapos malapatan ng pangunang lunas, ay dinala ang mga ito sa Jose Bilingad Memorial General Hospital. Habang ang 2 pang biktima ay dinala naman ng MDRRMO San Simon sa hospital. Isang estudyante naman ng Western Mindanao State University sa Zamboanga City ang kinailangang dalhin sa hospital dahil sa medical condition nito. Ayon sa campus nurse, dati na itong hinihimatay dahil mayroon itong hypokalemia o kulang ng potassium sa katawan. Sabi ng mga classmates sa akin, oras nagkaklase sila, kaninang umaga okay pa siya. Then pagka-uwian nila, pagtayo niya, himatay siya. That's why dinala nila dito sa clinic sa amin. But on our assessment, nagrereklamo siya na masakit yung dibdib niya, nahihirapan siyang huminga. Initially, we checked si vital signs, okay naman po. But nagbigay kami ng oxygen. Nung nagbigay kami ng oxygen, yun parang naano siya, pero may pain pa rin siya. Nagkataon namang nagsasagawa ng mobile dental and optical mission ang UNTV at Members Church of God International sa lugar, kaya nakaresponde kaagad ang UNTV News and Rescue para madala sa Camp Navarro Hospital
ang 22 anyos na estudyante. The reason why we ask your help, through your help na nadala namin yung pasyente sa Southcom po. Malaking tulong yun sa akin yun sa dahil asom na wala kaming ambulance, with your help na dito sa WEMSU na hindi lang sa dental mission at nakatulong din kayo sa emergency sa amin po. At saka maraming salamat po sa UNTV at saka sa MCGI for the help. Malaking tulong po yun sa aming mga estudyante po. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Posibleng panagutin ng Land Transportation Office o LTO ang local officers nito na nakasasakop sa Marilake kung saan nasawi ang isang motovlogger. Ayon sa LTO, kung hindi pa nag-viral ang nasawing rider, hindi pa nila malalaman na meron palang regular na aktibidad ng karera ng motorsiklo sa Marilake Highway. Ito ang balita ni JP Nunez. Kung hindi nyo nalalaman yan, napabaya kayo niyan. Kung every weekend pala may ganyan, kasi hindi mo alam, sa area mo of operations, there's something wrong with your management. No? Iimbestigahan din ng Land Transportation Office o LTO kung mayroong kapabayaan ang kanilang mga district officer kaugnay ng aksidente sa Marilake na ikinasawi ng isang rider noong nakaraang linggo. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, kung linggo-linggong may mga pagtitipon ng motorsiklong nagkakarera sa Devil's Corner at Manukan sa Tanay Rizal, dapat ay matagal na itong ipinatigil at mahigpit ang ginagawang pagbabantay sa lugar. Ayon kay Asek Mendoza, wala umanong nakakarating sa kanya na ulat hinggil sa ganitong aktibidad. Eye-opener rin po sa akin, no? I'm not familiar itong mga every weekend na pala ginagawa to, no? So that's why we are instructing all district officers. Wala naman kasing report, no? Kayo dapat yung mga district officers namin ang naka-tune in sa ground. Then you report it up to us, no? One strike policy ang administrative sanction na pwedeng ipataw sa kanilang mga opisyal na nagpapabaya. Samantala, mahigpit ng binabantayan ng Highway Patrol Group ang area kung saan nasawi ang isang vlogger na nag-ala Superman noong nakaraang linggo. Ito yung tinatawag na Manukan dito sa Cuyambay, Tanay Rizal. Dito nakuwanan yung viral na video kung saan yung dalawang rider ay nag-ala Superman na pose. Sa ngayon, meron nang isinasagawang inspection dito yung Highway Patrol Group kung saan tinitignan nila yung mga rehistro ng motorsiklo at yung driver's license ng mga rider. Para sa ilang rider, dapat talaga na mas paigtingin pa ang pagbabantay sa Marilake dahil nga sa pagkakaroon ng karera at iba pang mga nagpapasikat na gumagawa ng iba't ibang stunts. Sana tuloy-tuloy na para yung mga susunod pa para hindi sila makahanap ng na pagkakataon na bumalik na lang dito ng para mas makabahan na rin sila na magpasikat dito sa sa Marilake. Minsan pag wala nga bantay, ganun nangyari. Minsan nga makita mo naman yung mga umarorot, mga bumabangking, ganun. Kaya nagkaroon ng mga aksidente. Samantala, bukod sa HPG, may deployment din ng mga tanod ang lokal na pamahalaan ng baras sa lugar. Ayon kay Mayor Wilfredo Robles, pinag-aaralan na nila ngayon na ibaba ang speed limit sa Marilake na kanilang nasasakupan. Mabibilis ang mga patakbo na dito dahil napakaganda nga ng ating lugar nito, ito Marilake. Ang limit ng speed limit nila ang ginagawa dito, sobrang bilis talaga. Kasi pagkaganda ng yung karsada, pagbangking nila, talagang tontuwa, pil na pil nila. Nilinaw ng LTO na hindi naman ipinagbabawal ang pagtitipon ng mga motorsiklo sa gilid ng pampublikong kalsada. Ngunit kapag meron ng karera at may gumagawa na ng stunt, pwede na itong ikonsiderang reckless driving kung saan pwedeng hulihin ang mga rider at organizer nito upang mapatawan ng parusa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagliyab at nasunog ang isang Airbus plane na pagmamay-ari ng South Korean carrier na Airbusan sa Gimhae International Airport kagabi.
Naghahanda na sana ang naturang eroplano na umalis patungong Hong Kong nang mangyari ang insidente. Ligtas namang nailikas ang 169 na pasahero at 7 crew members. 3 sa mga sakay nito ang nagtamo ng minor injuries. Base sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang apoy sa buntot ng eroplano. Ipinapanukala ngayon ng European Commission ang pagpapataw ng taripa sa ilan pang farm imports na nagmumula sa Russia. Gayon din sa kaalyado nitong bansa na Belarus sa layuning gipitin ang revenue ng Moscow. Layon ng naturang hakbang na pahirapan ng Moscow na ponduhan ang kanilang gyera laban sa Ukraine. Bago pa ito ay makailang ulit na rin nagpataw ng sanctions ang EU laban sa Russia bilang tugon sa kanilang all-out invasion sa Ukraine mula pa noong 2022. Inalok ni US President Donald Trump ng buyout packages ang nasa 2 milyong empleyado ng pamahalaan na ayaw bumalik sa opisina bilang bahagi ng downsizing sa pamahalaan ng Estados Unidos. Inaasahan ng Administrasyong Trump na tatanggapin ng hanggang 10% ng mga empleyado o humigit kumulang 200,000 individual ang alok na ito na may kapalit na 8 buwang sahod bilang severance package. Kasabay nito, lumagda rin si Trump ng isang executive order na naglalayong higpitan ng gender-related services para sa mga kabataang edad 10, 9 pababa. Nakapaloob sa nasabing kautusan ang pagbabawal na anumang suporta ng gobyerno sa tinatawag na transition sa pagpapalit ng kasarian ng mga menor de edad. Walang pruweba na may direktang koneksyon sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ang Chinese national na si Li Duanwang. Ito ang dahilan kaya naipasa sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang kanyang aplikasyon para sa pagka-Pilipino. Ngunit para sa isang constitution framer, hindi dapat payagan si Li Duanwang ng Filipino citizenship. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. With 19 affirmative votes, 1 negative vote, 0 abstention, House Bill number 8839 is approved on third reading. Pasado na sa ikatlo at pinal na pagbasa sa Senado ang panukalang batas na magbibigay ng Filipino citizenship sa Chinese national na si Li Duanwang. Ito ay sa kabila ng sinasabi ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros na umano'y napakarami at naglalaki ang red flags na itinatago ni Wang sa Kongreso. Si Li Duanwang ay junket operator at kasosyo ni Duan Renwu, ang sinasabing big boss ng na-raid na POGO sa Porac, Pampanga. Ang negosyo niya ay nasa parehong building ng negosyo ni Shi Zhejiang, isang self-confessed Chinese spy. Konektado siya sa Philippine Xinjiang UC Association, na sinasabing parte ng United Front Work ng Communist Party of China. At sa mga opisyal na dokumento sa SEC, nagsinungaling siya at nagpresenta bilang Pilipinong si Mark Coong. Ayon naman kay Senate President Francis Chis Escudero, maaari namang magsagawa ng investigasyon si Ontiveros, ngunit ang masusunod ay ang demokrasya at mayorya. Pwede niyang gawin yun. Nagbotohan ng Senado kahapon, nagbotohan ng Kamara, bumoto sa laban doon. Karapatan niya yun at ginagalang ko yun. Matapos dumaan at aprubahan ang mababang kapulungan ng Kongreso, sinabi naman ni Senador Sherwin Gatchalian na masusi rin itong inimbestigahan sa Senado. Kabilang na dito ang pagkuha ng mga impormasyon mula sa National Intelligence Coordinating Council, National Security Council at Interpol. May mga certification naman itong tatlong ehensya na wala silang nakikitang hindi maganda at walang negative reports from these 3 agencies. Kaya based on those reports ng committee, naaprubahan yung citizenship niya. So ang importante kasi dito yung ebidensya at proof na meron siyang direct links dito sa mga POGO at sinasabing POGO. And based on sa information ng committee at based sa investigation ng committee, wala silang nakitang direct links. At proof, wala rin silang nakitang proof.
Bukod dito, naisumite rin umano ng naturang Chinese national ang mga requirement o kinakailangan dokumento sa kanyang aplikasyon para sa pagka-Pilipino. Hindi rin naman anya kailangang earth-shaking o napakalaki ng kontribusyon ng isang foreign national para payagang bigyan ng Filipino citizenship. Kasi sa atin, kung ang parents mo Chinese, kahit pinanganak ka dito, Chinese ka pa rin eh. No? So, dahil sa tagal niya dito, marunong niya siya mag-Bisaya, marunong na mag-Tagalog, nag-apply siya ng naturalization. In the same token, base dito sa dokumento ni Wang, matagal na siya dito, nag-aral yung mga anak niya dito sa local schools, at matagal na siyang nagnenegosyo dito, at base sa mga dokumento, wala naman derogatory reports tungkol sa kanya. Walang issue of moral turpitude rin tungkol sa kanya. Ngunit tutol si Attorney Christian Monsod, isa sa mga framer o humubog sa 1987 Constitution ng Pilipinas na bigyan ng Filipino citizenship si Wang. Aniya, hindi ito dapat payagan dahil isa siyang undesirable alien o hindi ka nais-nais na aplikante ng Filipino citizenship. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinumpirma ng Malacanang na sinertipikahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent ang panukalang ipagpaliban ng eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang COMELEC naman maghahanda na para sa posibilidad na pagsasagawa ng panibagong filing of Certificate of Candidacy o COC. Ito ang balita ni Dante Amento. Ang issue kasi dyan ay kung sakaling mapopospone ng Bangsamoro and parliamentary election, mag-o-open ba muli tayo ng filing ng Certificates of Candidacy? Naghihintay ang Commission on Elections o COMELEC na mapirmahan ang panukalang batas na layong ipagpaliban ang parliamentary elections sa Bangsamoro. Matapos na sertipikahan ito ng Pangulo bilang isang urgent bill. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sakaling tuluyang maiurong ang parliamentary elections sa Oktubre, kailangan nilang magbukas muli ng filing ng Certificate of Candidacy o COC sa Hunyo. Ito ay hakbang para bigyang daan na maipasok ang 7 parliamentary district slots na galing sa Sulu na hindi na ngayon bahagi ng BARM. Kinakailangang i-distribute yung 7 na originally ay dapat sa Sulu na mga parliamentary districts o yung representatives. So magkakaganon, hindi pa pwedeng nakabase lang yung ating listahan doon sa nag-file noong November 4 to 9. Kakailanganin ng COMELEC na magkaroon muli ng filing ng candidacies doon sa mga apektadong lugar. O baka nga, sa buong Bangsamoro na para ibabaliwala na natin yung listahan nung una. Kasunod nito, dapat makapag-iimprinta na rin sila ng balota sa Hulyo hanggang Agosto. Sa ngayon, hindi pa iniimprinta ng COMELEC ang BARM parliamentary ballots upang hindi masayang sakaling tuluyang maipagpaliban ang BARM elections. Tuloy naman yung printing ng Bangsamoro national and local elections. Kaya lang sa parliamentary, kinakailangan i-set aside muna kasi pwede namang gawin namin yon sa huli. Batay sa nakuhaan niya nilang impormasyon, bahagi pa rin ng 2025 national elections ang gagawing halalan sa BARM. Kaya hindi magsasagawa ng panibagong procurement process para sa mga makinang gagamitin sa automated elections. Ang magagastos lang anya nila ay para sa ballot printing at magsisilbi ng mga guro o electoral board sa halalan. Kung magiging special elections anya ang halalan sa Bangsamoro, ay kakailanganin nila ng karagdagang 2.5 billion pesos na pondo. Ito ay inaasahang hihingi ng COMELEC mula sa Kongreso. Sisikapin namang maipasa ng Senado ang panukalang pagpapaliban sa Bangsamoro parliamentary elections bago mag-adjourn ang sesyon sa susunod na linggo. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, kahit hindi sinertipikahang urgent ni Pangulong Marcos ang panukala, plano talaga nilang itong tapusin sa susunod na linggo. Kinikilala naman niya na urgent talaga ito dahil kailangan pagpasahan one way or the other. Kung ipopostpone nga ba yung BARM elections o hindi bago kami mag-adjourn. Sa bersyon ng Senado, ipinanukala na maipagpaliban ang halalan sa August 11, 2025 sa orihinal na petsang May 12, 2025. Ngunit sa inaprobahang second reading ng Senado kahapon, inireset pa ito hanggang October 13, 2025. It's with a heavy heart that I have to vote no to this proposal. Last time kasi we stated it would be the last resetting, and then it's only for very special justification or
very serious circumstances that we are allowing the resetting of this upcoming May 12, 2025 election. And then we are now permanently desynchronizing the BARM elections with the national and local elections. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano na national pinamamahagi ng nasa 150,000 metric tons ng bigas mula sa kanilang buffer stock sa oras na ideklara na ang National Food Security Emergency sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture, pinag-aaralan na ang pagre-release ng nasa 3 milyong sako ng NFA rice na dadalhin sa mga lugar kung saan mataas ang presyo ng bigas. Bukod dito, kasama rin sa plano ang pagbili ng palay sa halagang 23 pesos per kilo sa mga susunod na buwan. Nauna nang sinabi ng DA na inaasahang sa Pebrero ay formal nang iaanunsyo ang National Food Security Emergency. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang posibilidad ng pagtatakda ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa baboy dahil sa kasalukuyang mataas na presyo nito sa merkado. Ayon sa DA, dapat nasa 350 pesos lamang ang presyo ng karneng baboy sa pamilihan, ngunit may mga nakikita silang umaabot pa sa 400 pesos. Ito ang balita ni Jed Neresina. 340. 320. Ang laki na ng tinaas. Nahihirapan na yung mga customer bumili. Pati rin ang mga tindera, nahihirapan na rin magtinda. Dahil sa mahal, hindi na kaya na yung ibang mga mamimili, hindi na kaya presyo. Nahihirapan na ang ilang nagtitinda na maibenta ang kanilang panindang karne ng baboy sa isang palengke sa Quezon City. Nagkakahalaga ng 380 pesos hanggang 420 pesos ang presyo ng baboy rito, depende sa kung anong parte ang bibilhin. Ayon kay Martin na nagbebenta ng baboy, malaki ang itinaas ng presyo nito kumpara sa kuha nila noong nakaraang taon. Dahil aniya mataas rin ang bigay sa kanila ng supplier, ay napipilitan din siyang itaas ang bentahan nito para hindi siya malugi. Ngunit hindi gaya dati na 3 hanggang 5 buong baboy ang kanilang naibebenta kada araw, ngayon isa na lang at hirap pa aniya itong maubos sa maghapon. Nahihirapan. Dati marami kami magtinda, ngayon kunti na lang. Minsan wala kaming tinda dahil yata wala kami magtinda dahil nalulugi kami. Pagod ka na, wala ka pang kita. Para naman kay Danny na bumibili ng baboy bilang pang-ulam, kaunti na lang ang kanyang nabibili kumpara dati dahil sa taas ng presyo nito ngayon. Inahati-hati na lang namin maghapon. Clear na lang po. Sa loob ng isang linggo, dalawa, minsan 3. Mahal. Mabigat para sa amin kasi wala naman kami pinagkikitaan. Bagamat malaki ang naging epekto ng African swine fever sa mga baboy, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na tumaas na ngayon ang inventory ng baboy at malaki rin ang import data ng ating bansa sa karneng baboy. Ayon sa Department of Agriculture, kasunod ng paglalagay nila ng Maximum Suggested Retail Price sa bigas, pinag-aaralan o plano na rin nila ngayon ito para naman sa karne ng baboy. Actually, yan ang susunod na tututukan ni Secretary. Nakita niya talaga na halimbawa, yung farm gate price ng baboy nasa 200 to 220. Ang patong dyan, normally 100, 120. Dapat ang presyo ng baboy sa palengke, maximum 350. But we're seeing 400 to 450 na kilo. So medyo talagang sabihin natin, merong quote-unquote pang-abuso rin sa presyo sa pamilihan ng karne baboy. Dagdag pa ni ASEC de Mesa, kasama sa pinag-aaralan ngayon ng ahensya ay kung ano ang tamang MSRP na dapat ilagay para sa karne ng baboy. Similar to rice, kailangan busisiin mabuti. Kasi hindi mo pwedeng sabihin ito lang, dito lang na player. You have to look saan yun, sino-sino sila at saan nanggagaling yung sobrang pagtaas. Ang isa rin posibleng reason dyan, kagaya rin sa bigas, baka sobrang dami rin nang nag-handle mula doon sa buhay na baboy hanggang sa maging karne yan. Baka ang dami ring patong-patong, palipat-lipat yung layers ng
Magiging malaking tulong naman ang paglalagay ng MSRP sa mga nagbebenta ng baboy dahil pabor sa kanila maging sa kanilang mga customer kung mapabababa ang presyo nito. Maganda yun kung ibaba nila ng malaki para medyo hindi kami mahirapan, hindi rin mahirapan yung mga namimili, hindi rin kami mahirapan itinda. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas palalakasin ang industriya ng foreign investment ngayong taon. Ito'y matapos makita ng Department of Trade and Industry na dumadami ang mga foreign investor na nagkaka-interes na mamuhunan sa Pilipinas. Samantala, hihigpitan din ang pamahalaan ng mga regulasyon upang mapangalagaan ang karapatan ng mga consumer at matiyak ang patas na kalakalan sa bansa. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Ang ganda-ganda ng mga programa na para sa international and foreign investors, no, that every time I meet with them, parang they really want to invest in the Philippines, no. There's a lot of meetings set by them, more than set by us. Gawing mas magandang lugar sa pamumuhunan ang Pilipinas. Ito ang layunin ng Department of Trade and Industry o DTI upang lalo pang makahikayat ng international investors na pumasok sa bansa. Ayon kay Trade and Industry Secretary Cristina Roque, mas lumalago ngayon ang interes ng mga foreign investors sa Pilipinas. Isa sa mga tinitingnang rason ng kagawaran ay ang pagsasabatas ng RA 12066 o Create More Act dahil mas gumanda na ang insentibo sa buwis na mas investment-friendly at globally competitive. The incentives now are all the way to 27 years. So maganda siya talaga, especially for those, the big ones, pag pumasok, gusto nila may longevity and gusto nila may sustainability din. Bukod dito, mayroon ding iba pang bagay na kayang ialok ang mga Pilipino, kaya mas pinipili ng mga international investor na dito mamuhunan kaysa ibang bansa. The ease of doing business, we've got a lot of talent and we also speak English and the beauty of our country. Kasabay nito, mas agresibong tututukan ng kagawaran ngayong taon ang regulasyon pagdating sa fair trade at consumer protection. Because we need to protect the consumers but also protect the manufacturers also. So win-win for everyone, that's one. Hihigpitan din ng DTI ang kampanya at pagbabantay para sa mga substandard at mga peking produktong pinapasok sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagsuspindi sa mga grupo na gumagawa ng mga ito. To make sure that the consumers get the products that they deserve or what they pay for. Kasi, di ba, I mean, that's hard-earned money, so they should get the products that pass through the standards of the DTI. Tiniyak naman ng DTI na bukod sa pakikipagtulungan sa mga kinauukulang ahensya ay nagdagdag na rin sila ng mga tauhan at digital platforms upang madaling makalapit ang mga nais humingi ng tulong pagdating sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. What? Nagkaalaman po. Story time, alam nyo ba, isang araw, naglilinis ako ng tenga ko at ang gamit ko itong cotton buds. Pero alam nyo ba nangyari? Naiwan sa loob ng tenga ko yung bulak. So, nagpanik ako. Mabuti na lang, may mga kasama ako sa bahay na sinungkit at awa ng Diyos natanggal yung cotton dun sa loob ng tenga ko. Kaya napatanong ako, dapat ba talagang gamitin nating panglinis ng ating mga tenga itong cotton buds? Alamin po natin. Earpick, yung pang earpick. Bakit? Kasi cotton buds kaya? Kasi yung cotton buds before, nabasa ko parang yung dumi, tinutulak na lang siya paloob, papasok. Earpick, at least nakikita yung may ilaw, natatanggal siya sa ibabaw. Ano masasabi mo sa cotton buds? Ano po, hindi po yun pwede kasi maiipon po yung dumi sa tenga. Anong ginagamit o panlinis? Yung stainless po. Ayun ba? Opo. Akala natin natatanggal ng cotton buds ang earwax. Pero ang totoo, mas lalo lang nitong itinutulak ang dumi papasok sa loob ng tenga. Kapag naipon ng earwax sa loob, pwedeng magbara ang tenga mo.
maging sanhi ng pangangati, pagkawala ng pandinig o minsan infeksyon. At kung may naiwan pang piraso ng cotton sa loob, mas malala, pwedeng magdulot ng pamamaga o impeksyon. Actually, ang tenga natin ay may sariling cleaning system. Ang earwax ay may natural antibacterial properties at kusa rin itong lumalabas. Ang safest way, punasan lang ang labas ng tenga gamit ang malinis na tela o tissue. Kaya next time, think twice bago gumamit ng cotton buds. Mas safe hayaan ang tenga na linisin ang sarili nito. Kaya po, guilty rin ba kayo na gumagamit din kayo ng cotton buds panglinis ng tenga? Kaya po, ingat-ingat din sa susunod. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga naging kausi ngayong araw po ng Miyerkules. Salamat at shoutout po kina Renante Robianes, Marites Noto, Jerly Odvina Heraldino, Pablo Naides Jr., Maria Norma Amarille at si Ray Biucol. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng 1 Hari, Kapitulo 8, versikulo 39 na nagsasabi, "Dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako at ikaw ay magpatawad at gumawa at gumanti ka sa bawat tao ayon sa lahat niyang mga lakad na ang puso ay iyong natataho, sapagkat ikaw lamang ang nakakataho ng mga puso ng lahat ng mga anak ng mga tao." At iyan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.